yung ginagawa ni VP Sara, sinasagot niya agad kung ano yung binabatong issue sa kanya. Yes. Samantalang dito kay President Bongbong Marcos, mukhang, may sinagot naman niya yung issue sa drugs. Kaya lang ang sagot niya, sagot na pabalbal. Na sa halip na sagutin yung kung totoo bang nagte-take siya, addict siya, bangag siya, ang sinagot niya yung fentanyl, tapos hindi sinagot ni PBBM yung drug test. So, hanggang ngayon, tahimik yung palasyo ron sa issue yun. Samantalang si VP Sara, sinagot yung issue sa kanya tungkol dun sa intelligence fund nung una. Yes. Sinagot yung issue nung... Bumili siya ng armas. Yung armas. Diba? May inabot si Pastor Kibuloy. Pastor Kibuloy. Oo. So, itong naglalabas ang fake news at pananabutay. At ang masakit, pati yung yun ang mabigat no? Pati yung samahan nilang mag-asawa, pilit sinisira, pilit Sinisira na binabasag rin. na dapat Personal na masyado. Masyadong Umabot sa personal na personal atake. level yung atake. below the belt. Yun na, di ba? If you reach that point na naging personal ka, that means to say, it's like an admittance that you already failed at your attempt to ruin that person na objective ang issues mo. At Diba? talagang ang laki ng takot nila sa mga Duterte. Totoo din yan. Na, My name is Pam, ako po si Marlon. at narito po tayo sa segment natin sa third floor studio ng Mind Your Own Opinion. Wala po si Miss Ina, nakalive po siya dahil meron po siyang personal matters na kailangang asikasuhin. Kumusta? Ilang Okay araw din lang. tayong hindi trio. Oo nga, nakakamiss. Oo nga, duo muna tayo. Duo muna. Pero last Friday, nasa Last Friday, yes. Liwasan Bonifacio tayo. Opo, tayo po ay nagkaroon ng oras na suportahan ang panawagan ng ating mga kaibigan sa SMNI. SMNI. At grabe. Alam mo, pagpunta mo doon, hindi mo makikita yung tao na pinilit silang pumunta doon. At yung pagod, wala kang makitang pagod sa kanila. Kasi nung Friday, pang 3 araw na nila, hanggang kagabi, monitor ko. Grabe, yung hanay nila talagang intact pa rin. Buo pa rin yung hanay. Walang mali. Siguro kung may nagpapahinga man sa tabi, ito lang yung wiwiwi lang sa ano no? Very organized. Very organized. Makikita mo rin yung paligid malinis. Merong mga mangilan-ngilan pero hindi kagaya ng parang pag nakita mo basura, eyesore na siya. Totoo. Hindi. This one hindi. Tapos pagpunta mo doon, iba yung I don't know if maybe I'm exaggerating but I don't think I am. Pero yung pagpunta mo doon, iba ang aura. Hindi lang organisado, kundi disiplinado. Yes. Kasi yes. pagtapos nung prayer rally nila, sila mismo pinupulot nila yung Dominion. And of course, it ends at 10 or 9 p.m. More or less, gano'n. Parang ganong, yung mga ganong oras naka-retire na sila. Kahit yung tent, di ba, mag-aerial shots yung mga yan. Yung tent, napaka-organized. And then, doon sa paligid ng tent, makikita mo talaga yung spaces na hindi makalat, na hindi marumi. At sila mismo nagbabantayan sa sarili nila. Yes, totoo Kung yan. alam nila mayroong bagong muka, Oo. kakausapin, hindi para sitahin, kakausapin, i-welcome nila. Tapos alam mo yun, parang syempre mga nag-aalinlangan din. Na normal naman yun sa isang pagtitipon na katulad ng ginagawa ng SMNI. Kagabi, I was driving from, I went somewhere out of town and then driving back to Manila, nakamonitor ako online sa FB Live. And then, alam mo, nalungkot ako dun sa panawagan nung host. May isang part ng area na hindi sila pinagsindihan ng ilaw sa poste. Oh. Tapos, nilapit na daw nila yung concern na yon and then pinagpapasapasahan sila kung sino yung dapat may responsibility ng pag-provide ng power doon para mailawan. And yung panawagan nila, alam mo, napakasimple lang, para naman po sa kaligtasan ng aming mga miyembro dito. Sana po, lagyan niyo po ng ilaw yung bandarit. Hindi ko alam kung kaliwa o kanan kasi daw yung kabilang side, maganda naman ng ilaw. And nung third day kasi ho kami nagpunta, well lit naman yung area. Yes. And then kahapon, fourth day, bakit biglang issue yung ilaw, di ba? Minsan talaga pa, hindi maiwasan yung ganun. Merong mga napupundihan sa ilaw ng poste. Talaga? Oo, may ganun eh. Sa amin, kahit sa subdivision, may nangyayari. Pero dapat, pagka may ganung panawagan, lalo may mahalagang pagtitipon na katulad ng ginagawa ng Kingdom of Jesus Christ, dapat mabilis din action ng kinauukulan. Kasi I believe yung rally nilang yun, may permit. May permit. Ibig sabihin, kung may permit, dapat yung nagbigay ng permiso, nabigyan na rin ng ng pagpapahalaga yung dapat na i-provide dun sa, na suporta dun sa mga rallyistang yun. Hindi Otherwise, naman permit, di ba? Siguro kung ilaw ng poste to, hindi ko alam yung exact Hindi ko rin alam eh. Kung ilaw ng poste to, pero dapat to Meralco. So, kung Pailaw, oo. And anyway, kapuri-puri yung ginagawa ring pagbabantay ng Manila Police District. Na talagang nandun sila. Visible sila, Visible, present visible. sila, nakita rin natin na Oo, nandun sila. Nung nag-park lang tayo, may lumapit Oo, may lumapit ka agad. Yung security talaga. Kaya bukod sa mga kasama natin sa SMNI, sa KOJC,
Pati ho sa Manila Police. Saludo, bravo, bravo. Napaka-organisado at disiplinado yung pagtitipon. Sa SMNI, sa KOJC, hindi ho kami mga miyembro or anything, but we salute you, we congratulate you, and we're all thankful dahil sa tapang ninyo, isinisigaw din ho ninyo kung ano ang sinisigaw ng marami. Ang hustisya para sa ating mga Pilipino dahil sa mga injustices na nararamdaman natin. Ano-ano ba yung mga isinisigaw nila doon? Freedom of the press. Freedom Dahil of the press. doon, biktima sila doon. Tignan mo ang ginawa nila, ang ginawa ng Kongreso sa franchise ng SMNI. Ang ginawa kay Ka Eric at saka kay Dr. Lorraine Badoy, di ba? Oo. Yung kinontempt sila at hinold for, I think, almost a week, no? Na kinulong sila sa Kongreso. And then, ano pa yung mga panawagan? Yung panawagan na itigil ang mapanlinlang na People's Initiative. Yes. Di ba? Oo. Kasi, and, narinig natin na sumampas sa stage, of course, that day, si former Executive Secretary Vic Rodriguez. At inisa-isa ni Attorney Vic yung ano? Ang mga issues. Ang mga issue, Ang diba? mga issues. Unang sabi niya, ang problema hindi konstitusyon, kundi ang problema Ay korupsyon. Na talaga naman. Totoo naman. Talaga Hindi naman. mo kailangan galawin at the moment ang economic provision na or ipagkatiwala na natin na ang gagalawin lang economic provision. Dahil, alam mo yun, dahil sa kawalan ba ng tiwala ng tao sa nakaupo, hindi na natin ma-i-open na or matanggap na yun lang naman ang gagalawin. Kasi naglalaro na rin sa isip natin dahil lang din sa pinapakita nilang mga ugali nila na kagahamanan sa pwesto, malamang magalaw ang terms. At Diba? hindi mo masisisi yung taong mag-alinlangan o magduda dun sa paraan kung paano nila sinusulong yung baguhin yung saligang batas. Kasi yung sa People's Initiative pa lang, lumutang yung nagkabayaran, Mhm. lumutang yung binibili yung pirma. Yes. Kaya ultimo ron sa rally ng SMNI, yung isa sa chanting nila ron hindi kami bayad, Hindi hindi kami kami bayad. nakakatuwa. At Nakakapangilabot, nalilibas, guys. Ang maganda lang dito, buhay na buhay yung buhay na buhay yung diwa ng demokrasya. At dapat, tama yung ginagawa ng gobyerno, wag buwagin kung ano may yung hanay na pagtitipon na ginagawa ron ng SMNI. Kasi yan ang diwa ng demokrasya. Nandyan yung karapatan ng bawat isa na makapagsalita, makapagpahayag kung ano yung nasa loobin nila. Now on their fifth day, no? Fifth day na. Fifth day, Oo. we heard na meron daw pong special guest tonight. Ito ba ay babae? Ito ba yung lalaki? Magkapatid ba sila? O isa sa pamilya Duterte? Sana, no? Sana. Sana. Ang laking statement nun kung ang isa e bumaba at, di ba, makipanayam sa tao at makiisa sa panawagan nila. No? Sana. 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 Pero nung last Friday, may video message na nilabas sa entablado ng KOGC rally. Ito yung video message ni Vice President Sara. Patungkol naman doon sa pagtanggi na tungkol doon sa mga naglalabasang fake news at paninira tungkol Mga sa black propaganda, no? Sa kanya. Mm. Well, naipasok mo naman yan, di ba? If we discuss a little bit of the comms handling ni VP Sara sa mga issues, how do you find it? Is it impressive? Is it what? Impressive, ang galing. At alam mo yun, napapanahon. Kasi kung ikukumpara mo yung pag-handle ngayon ng, sorry hindi kami bitter, pero siguro on personal point of view, not na lang professional point of view, as a kahit paano, alam mo yun, umawak din ng messaging ng Media practitioner. Media practitioner. PR ka rin Na, naman. Yung ginagawa ni VP Sara, sinasagot niya agad kung ano yung binabatong issue sa kanya. Yes. Samantalang dito kay President Bongbong Marcos, mukhang, sinagot naman niya yung issue sa drugs. Kaya lang ang sagot niya, sagot na pabalbal, na sa halip na sagutin yung kung totoo bang nagte-take siya, addict siya, bangag siya, ang sinagot niya yung fentanyl, tapos hindi sinagot ni PBBM yung drug test. So, hanggang ngayon, tahimik yung palasyo ron sa issue yun. Samantalang si VP Sara, sinagot yung issue sa kanya tungkol dun sa intelligence pa nung una. Yes. Sinagot yung issue nung Bumili siya ng armas. yung armas. Diba? May inabot From si Pastor Kibuloy. Pastor Kibuloy. Oo. So, eto, itong naglalabas ang fake news at pananabutay. At ang masakit, pati yung pati yun ang mabigat no? Pati yung samahan nilang mag-asawa, pilit sinisira, pilit Sinisira na binabasag rin, na dapat Personal na masyado. Masyadong Umabot sa personal na personal atake. level yung atake. below the belt. Yun na, di ba? If you reach that point na naging personal ka, that means to say, it's like an admittance that you already failed at your attempt to ruin that person na objective ang issues mo. At Diba? talagang ang laki ng takot nila sa mga Duterte. Totoo din yan. Na kung sino may grupong tong gumagawa ng ganito sa pamilya Duterte. Mm-mm.
I was just saying a while ago, no, I was asking you kung how do you find it yung pag-handle nung comms ni VP Sara. Sa akin kasi, parang very impressive and very professional the way they handle it because not really real time, but within such a valid period for you to like address the issue na address niya ng maayos. She didn't need to wait for 1 month or 2 weeks or 3 weeks and then para sagutin niya. Siya siguro after 2 days, meron siyang sagot. But with the other person, parang we've been waiting for answers since day 1. Kaya hindi mo maiwasan, maikumpara. Hindi mo makita. Sino mahawak ngayon ng comms si VP Sara? At sino yung mahawak ng comms ngayon? Ni PBBM. And ibalik mo din, sige, tanggalin muna natin si VP Sara. BBM comes now, PBBM comes now Aha. versus then front runner candidate BBM. Diba? Oh. Diba? Parang dapat mas na-up mo yung game mo ngayong presidente ka na. Dapat mas pinaligiran mo yung sarili mo ng mas effective na mga tao na makakapagbigay tulong sa'yo kung paano mo ibababa ang mensahe sa tao. How satisfied are you sa messaging niya? Wala. Diba? Wala masabi. Nakakalungkot. It's an epic fail. Ano lang eh, Sobrang babaw. yung fentanyl issue, Mhm. parang, di ba, gagaling din naman tayo sa PCO. Sino nag-suggest niyan? Yeah, that's Di ba, another bumalik, question sumipa. also. So, pinaglaruan ka lang ng tao na hindi ganun kabobo ang mamayang Pilipino. Tinatanong ka kung adik ka, bangag ka. Sasagutin mo na yung nag-aakusa sa yung tao, umiinom lang ng fentanyl, kaya nagkakaganyan. Anyway, tingnan mo yung yung interview nung Yes, sa ABC. Ni Australian broadcaster si Sarah Oo. Ferguson. Grabe. Hindi intimidating magtanong yung area. Yes. Talagang direct to the point siya. Objective, intellectual, professional professional. na. Tapos nung tanongin na about sa corruption sa tatay niya, biglang tumawa yung presidente natin na Anong interpretation mo dun sa tawa niya yun? na-miscalculate niya yung nag-i-interview sa kanya. Nakala niya, inang nag-i-interview sa kanya is local media lang na kayang-kayang i-handle ayusin, na kayang-kayang i-handle may tinatawag po kasi sa PR ng media buying. Okay. At kung yung media buying na yun, syempre, yun yung kahit papano, mapapasofen yung mga tanong, para lang hindi masyado mabugbog yung principal. So, na-miscalculate niya, tapos hindi niya inaasahan na ibabalik sa kanya yung tanong Yung tawa. na bakit ka tumatawa. Oo. Alam mo yung demeanor ng presidente na alata mong nagulat, alata mong nataranta, na hindi niya alam ang gagawin niya, paano niya sasagutin, nag-isip. At syempre, yung sistema niyang pabulol-bulol na, Anyway. I find that tawa as his attempt to buy time para formulate ng sagot dun sa tanong. Oo, pero big no-no yun. Kasi maganda yung tanong tungkol sa corruption, tapos sasabayan mo ng tao, at huwag niyang kalimutan, ang audience niya ron, international community. Yes. Hindi local community. So dapat, ang demeanor mo ron, di ba, at dapat napaganda mo yun, alam mo yun. Ang problema kasi talaga, porque presidente ka na, kala nila nakalimutan na yung issue sa pamilya nila. May natatandaan ka ba? Dati, nung before election, mag-sorry sila sa taong siya, bayan, diba? di ba? So since nakakuha ka ng boto ng 31 million, na question naman ng isang election lawyer na katulad ni Attorney Glenn Chong, na ibig sabihin, yung sorry lang, hindi mo maibigay sa mamayang Pilipino. So, kala nila hindi na pag-uusapan yung issue ng corruption. Alam mo, Lun, parang balik natin yung mga sarili natin doon sa campaign period, di ba? Okay. Napaka-stricto natin. Tayo, as in literal, True. ikaw, ako, True. sila, Yung team. yung team, huwag na natin bagitin, yung team, napaka-stricto natin sa pag-vet na parang, no, hostile. Correct. Ang term natin, booby trap yan. Di ba? Parang, wala tayong sagot dyan. Ito ang gawin natin. I-counter natin ng ganito. Huwag tayong umupo dyan. O dahil hindi tayo upo dyan, meron tayong, masisilip tayo ng tao, ano ang dapat natin ginagawa. Ika-counter natin ito ng isang malaking activity kung saan, kesa sa TV ako o sa selected audience ako nakikipag-usap, baba ako sa tao dahil sila naman ang market ko, sila naman ang target ko, sila ang audience ko. So, may ganun assessment. But today, I find that interview na hindi naman siya, alam mo yun yung, ay naisip ko lang, o sige, upo ako sa So kanya. parang careless naman. It was a careless attempt to put the president in front of worldwide viewers na alam mong walang sagot sa mga tanong. At saka dapat, inaral mo na nila yung personality ng media na mag-i-interview. Lalo international media yan. Loon, kilala natin siya.
nung hinandle natin ang ano niya, ang comms niya during the campaign, lagi tayong binabraso ng isa sa organic member niya na kung walang advanced questions, walang uupo or hindi siya uupo. Otherwise, create or already parang i-forecast mo na kung ano yung itatanong based sa nature ng outlet na yan, ng interviewer na yan and all. So ako po kasi ang gumagawa. So iniisip ko na from the previous interviews or history nung taong yon kung ano yung mga pwede niyang itanong, i-assume ko na lang yon, gagawin at ipoprovide. Sa tingin mo, in a matter of almost 2 years as president, you just suddenly become too confident to be able to answer a foreign media interview like that? Iniwasan mo nga ng iniwasan ng campaign. Yun ang problema, di ba? Ang daming tatanong, ba't nagpa-interview ka sa international media? Tapos dito, Censored na censored ang mga balita. at kontrolado. Kontrolado. Yun din ang nakakalungkot, ha? So, sorry, media rin naman ako. Nawala yung pagiging objective ng media ngayon at nawala yung pagpupursige ngayon ng kasama nating sa mainstream media na para malaman yung katotohanan, may update ang taong bayan sa mga tunay na pangyayari. Bakit kinakailangan meron pang isang Australian broadcast journalist na makapagtanong ng ganun sa ating presidente? Samantalang sa atin, marami rin naman magagaling. So, siguro doon magaling ang comms ngayon. Paano busalan? Ako, sige, let me say it. Let it come from me being, nandun ka sa side na yun. Let it come from me. Ano ang role ng ating mainstream media ngayon na bakit, I am very sure kasama sila sa trip na yon. Lagi meron. Ang MPC. Kasama sila sa trip. How did you feel na yon umupo doon exclusively at hindi niya kayo inuupuan ng ganyan? Diba? Parang, you feel at that point, sa role ninyo as journalists, and you call yourselves journalists, but you cannot even ask for a fair deal to have him sit down and then talk to you so that he can, relay the messages and the answers to the Filipino people, kapwa nyo. Hindi yung pinanonood natin siyang pinahihiya ang presidente natin sa buong mundo. Hindi lang Australia ang nanood doon. Do you believe na contain sa Australian country? Hindi. Pero pambalikan ko lang, baka magalit sa akin. Yes, okay, sure. Mga kasama ko media. Kasi si Journal, government media siya dati. Mhm. So alam namin na kung ano lang yung line of question kung ano lang yung angulo na dapat namin palabasin sa outlet ko. Mhm. So hindi ko masisisi ngayon kung sino may kasama ro na mainstream media na siguro yun lang rin ang utos ng desk. So depende rin sa utos ng desk nila kung ano lang yung angulo or kung ano lang yung gusto ng opisina na ilabas na istorya o angulo. So wag sana magalit yung kasama mo media. Okay, magalit sa kanya. But let me say it again. You have a role to play. Anong ginagawa nyo ng media kayo? Di ba? Pero ang balita nyo, piling-pili, ang balita nyo, nataas ang presyo ng fishball. Bakit nasa fishball kayo? Doon tayo sa bigas. Ba't hindi nyo sabihin tumaas na naman ang bigas? Very filtered na, minsan wala nang kwenta bakit balita. Di ba? Yeah. Parang nabutas ang bag ni ganitong artista habang sumasakay ng eroplano. Tapos headline. If you get what I mean, napaka-trashy ng mga balita ngayon when in fact, mas maraming dapat deserve ang front page. But you don't do your role, guys. Pero naniniwala ako na eventually, o malapit na yan, marami pa rin media outlet na magigising sa katotohanan para ilabas yung tunay na nangyayari ngayon sa Pilipinas. So is that saying na maraming media outlet ang natutulog? Kung malapit na sila magising? Sige na, ako na sasagot. medyo friendly pa sila ngayon eh. Medyo friendly pa sila ngayon. Kasi marami pang budget? Hindi naman lahat kasi nababayaran. Totoo rin. Sige. Hindi naman lahat. Ano lang to? Kasi depende talaga sa editor, kasi alam mo yun, amin natin sa hindi, nagkaroon ng chilling effect yung ginawa ng Pangulong Duterte na ipinasara yung ABS-CBN, hinanapan ng anumang mali o pagkukulang yung kumpanya ng Philippine Daily Inquirer at posible na abutin niya ng ilang kumpanya ng media na pagka sila naman. Tapos considering na ang gobyerno ngayon, marami tayong naririnig, marami tayong napapanood, nababalitaan, na kung sino-sinong personalityng hostile, opposition, na pinaharas o ginagawa ng kung ano-anong kaso. Yun. So, yung objectivity, nandyan medyo, siguro mahanap ng timing yung makasama natin media. At naniniwala pa rin ako sa trabaho ng mainstream media na eventually, babalik uli yung alab ng pagbabalita nila.
That's so nice to hear, no? Yung alab. Kasi yun yung nawala yung alab ng puso sa inyong ginagawa, yung alab ng puso sa inyong calling as media practitioners, nawala po yun. It died down. Parang wala na. Hindi na maganda kung ano yung nababalita. At kung maglabas man sila ng balita, parang para sa akin hindi na kapanipaniwala. Tapos ang isang interesting pa rito, yung mga estudyante, Hmm. yung mga school newspaper, na ano kaya ngayon? Although wala akong nababasa na ngayon, no? Kasi wala naman tayong access wala sa naman mga tayong access sa mga universities, Mhm. colleges, no? Kasi sa law school, sigurado ako, yung issue tungkol dito sa Chacha, issue dito tungkol sa investigation kay Kibuloy, pinag-uusapan, dinidebate ito, hindi lang sa law school, sa mga political Yes. science Sa mga student. comms No, subject. sana yung mga ano ngayon, no? Yung mga school newspaper, yung sa kanila, particular yung CEGP, Mhm. na maganda naman ang reputasyon ng CGP. Sana maging sila mismo ang manguna, manguna at maging mulat pa rin na ilabas yung tunay na katotohanan kasi sila yung mga susunod na henerasyon ng makabagong pamamahayag na sana isang araw makita natin ang CEGP, aktibo na naman sila sa pagbibigay ng tamang impormasyon para sa mga kababayan nating Pilipino. You know, you realize at the end of the day na we can therefore conclude that becomes quality of the government as a whole has deteriorated. Wala na. Wala na, no? Wala Wala na. na. Sayang lang. Kasi, you know, we know of a person na hinire na nandyan sa PCO, pero he doesn't have a direct line to the president. Merong nakaharang sa kanyang ilang tao dyan. Because this layer of, you know, officials, takot sila na itong taong to na alam namin na magaling, magkaroon ng rektang linya dun sa presidente dahil sa insecurities. Pero may mahusay sila ngayon dyan, ha? Yeah, I think we're talking Yung- of the same person. So, sana Bigyan makita niyo natin yung paano magtrabaho yung isang si Wow. di ba? I think, Siguro I- naman nagtatrabaho na. Yes, Di pa lang nagtatrabaho. naman ang isang tatak ng trabaho. we know that for a fact, nagtatrabaho. Pero may direct line ba siya para magtrabaho? Ayun, We were so effective during the campaign because yung ulo natin may rektang linya sa principal. Walang nakaharang na layer para, 'di ba, para i-filter yung sinasabi niya, para hindi iparating, para piliin lang kung ano yung ipaparating. We all reported to that person na alam natin na nag-handle ng maayos. Yun ang importante. Yeah, direct line. Yung samahan, yung tunay na samahan ng principal at yung kanyang propagandista. Totoo din yan. At ako, one factor din dapat na ang nakapaligid sa'yo ay sincere na sumusuporta sa'yo at hindi, how do we say it, at hindi pang sariling kapakanan lang ang iniintindi. Ano? Ang problema, marami tayong naririnig na kung ano nung special project na lang nangyayari sa loob eh. Naku, ang special project ba mahal? Mahal sa budget dahil pera ng taong bayan yun. Okay. Pero mahal sa kanila, mamahalin talaga yung trabaho yun kasi masarap naman talaga yung ganun para sa kanila. May extra ba kapag special project? Siguro naman. Extra effort? Ano ka ba inisip mo? Extra effort ka. Yun nga. Para mas mapaganda, di ba? Oo, kaya nga special project kasi special yun. Ba't pa kinakabahan ka? Wala, hindi ako kinakabahan. Yun. Guys, kayo, ano ba masasabi nyo? Satisfied ba kayo sa handling ng communications ng ating gobyerno ngayon? I-replace ko lang po ng konti yung sinabi niya. May mali ba sa sinabi ko? Sige. Hindi, bakit yung replace? Teka, bibi ako. Pure. Hihina ako. Dagdag na tanong na dapat, sana sagutin nyo, bigay ko kayo ng opinion nyo. Dagdag na tanong kung dapat ba magpa-drug test ng presidente? Kasi kasama sa i-handle ng COMS yan. Dapat ba magpa-drug test ng presidente? At dapat ba sagutin niya yung issue kung nagda-drug siya o hindi? Dalawa naman yun eh. Dalawa yan. Yun. Dagdag na rin nila sa planning nila paano i-address yung issue na hindi bumababa ang presyo ng bigas. Grabe. Pataas ng pataas ang presyo ng Grabe. bigas. May nag-comment na doon sa isang reader natin. Tama na nasa 20 pesos na lang ang 1/4 kilo ng bigas. Pero mas maganda nga rin, yung 20 pesos pala, yun na lang sukli mo. Sukli mo na lang Sa yun, 100 sa 100 pesos, pesos. Tapos, hindi natin nabasa. Tingnan natin. Hindi yata nila na internalize kung ano yung meaning ng study natin na possible ang 20 pesos na bigas. Because it's possible, guys. Totoo. Sobrang possible nung Totoo. Political will lang. political will talaga. And then another thing, Political will and sipag. Alam mo bakit? Yeah. Kung babalikan natin bilang DA Secretary si PBBM, Yes.
wala tayong natandaan na may EXICOM meeting siya sa mga USEX niya sa Nagkaroon DA. twice. O, twice? no? Pero si ESVIC pa ang nag-i-initiate nun. Nung nawala na si Attorney Vic, Never nang bumalik. grabe na. Nagkaroon sila ng dalawang EXICOM initiated by ESVIC Rodriguez. Siyempre, bit-bit ni ESVIC si BBM dun sa DA, dun lang daw siya nakita. Time pa ni ESVIC. Pero yung time ngayon ng bago niyang ESN or whoever, nung hawak pa niya ang DA, hindi na sila nakabalik. Grabe, dahil sa nangyayari yan, lalong nawawalan ng pag-asa yung mga kababayan natin na makakamit pa yung 20 kilos ng bigas. O sige, bigyan na rin natin ng guide yung magka-handle ng comms. Another thing for you to prepare is the SONA points. Actually, Ano ang lalamanin ng SONA mo? sisingilin kayo. Doon Sisingilin. sa huling zona, ikalawa at pinakahuling zona ni Presidente. Ano ang highlight doon? Bilang Bilang ng araw ng mga smugglers Smugglers. at hoarders. orders. Di ba? So, ano And you nangyari? still do not have an answer dun sa pagkakadrag ng name ni Michael Ma sa Congress led by Congressman Swan Singh na he is one of the players pagdating sa smuggling. Wala pang sagot doon. And Ginawa pa siyang special envoy, to, Envoy to China. China. So another another point to to address. But what if this is your last? oh, I have a funny feeling na there will be no SONA this year. Ha? Ano ibig sabihin? I just have a funny feeling. This is part of the Constitution na kailangan gawin, di ba? Oo, parang kung tama ko, fourth Monday of month of yes. July. But is it possible na hindi niya pagawa? Yung parang ayoko mag-SONA, wala akong sasabihin. Mas malaking issue yun. Yun nga, I really have a funny Kasi ito feeling. yung pagkakataon na kakausapin mo ang taong bayan, magre-report ka kung ano nagawa mo sa nakalipas na buong taon. Somehow I have this yung parang duda na hindi siya magpapasona this year. But another thing is maraming pilit lumalabas na balita in an attempt na maging progress yon sa mga points niya ng last SONA para lang meron siyang masabi this coming SONA. Ako naman tingin ko kung magkakaroon ng SONA. Di ba nagkaroon ka ng duda? Wala ako di ba? nagduda sa sinabi mo. Magkakaroon ng SONA, tatabunan to ng usapin ng charter change. So, more on ang pag-uusapan dito, yung pagbabago, allegedly sa economic provision, para isulong yung charter change, at ipapaliwanag kung bakit kinakailangan isabay si plebisito sa Sa nalalapit election, na midterm midterm election, May next year. Marami nga abangan. Marami nga abangan. And marami pa tayong pag-uusapan. Marami tayong pag-uusapan. Guys, like what I keep telling you, magtatapos na po ang first quarter ng taon this March, and I think by next week we are preparing for the Holy Week season, At ceasefire yun. Oo, ceasefire tayo doon, friendly tayo doon. But guys, hindi naman kami Hindi kami hostile. Hindi naman kami hostile. We just Objective lang. Yes, we try as much as possible to be very objective about issues. And of course, we sound very passionate. It's because we have the first-hand experience sa mga kaganapan, di ba? Doon nanggagaling ang aming alab, di ba? Parang very ulitin ko lagi yung yung salitang yun, yung alab, kasi parang yun ngayon ang nawawala para sa mga puso ng Pilipino, no? Yung alab, yung desire, kasi we don't feel secured, we don't feel cared for, di ba? Parang wala, parang yung mga nakaupo sarili lang.